Hi guys! Bonjour! Ngayon naman tatalakayin natin sa inyo kung ano nga ba yung education system sa Canada o kung ano nga ba ang, ang layunin ng curriculum sa kanila. So sinasabi dito no, sa Canada daw ay sa bawat lugar o bawat probinsya sa Canada ay may iba't ibang curriculum. So sa madaling salita, wala silang national curriculum. Hindi katulad sa Pilipinas na iisa lamang yung curriculum na ginagamit ng bawat lugar or probinsya. So sa Canada, hindi ganun. Nakadepende ito sa lugar kung paano nila tuturuan yung mga bata at kung ano yung diskarte ng bawat lugar kung paano matuturuan yung mga bata mula sa kinder hanggang grade 12 or K to 12. Pero kahit magkaiba man daw ang curriculum ng ginagamit ng bawat bansa o ng bawat lugar sa Canada, ay may mga pagkakaparehas pa din naman daw to ng layunin na ng curriculum. So, sinasabi din dito na ang gusto sa Canada na ang gustong ang gusto ang gusto o ang gusto ng edukasyon sa Canada ay hindi lang matalinong bata, kundi mabuting tao rin. Ibig sabihin, gusto nilang turuan yung mga estudyante na marunong magbasa, magsulat, magbilang. At sinasabi din dito na ang layunin ng curriculum nila na kailangan matutunan ng isang bata ay yung marunong mag-isip ng malalim at may critical na pag-unawa. At sinasabi din dito na kailangan daw yung mga bata sa Canada ay maging malikhain, may pagmamalasakit sa kapwa, at bukas sa iba't ibang kultura. Dahil nga ang bawat lugar o probinsya sa Canada ay iba't iba yung curriculum. Ang sinasabi din dito na kailangan din daw o layunin din ng curriculum ng bawat lugar o probinsya sa Canada ay yung matutong gumamit ng English o French na language at kilalanin yung mga indigenous o katutubo na pananaw at kultura ng nasasakupan nila. Or kahit hindi na nasasakupan, ay kailangan matutunan din yun ng mga bata o mag-aaral sa Canada. Sinasabi din dito na ano nga ba yung mga tinuturo sa Canada? Katulad ng maraming bansa, tinuturo din ang mga pangunahing asignatura gaya ng wika, kagaya na naman sa Pilipinas, tinuturo din sa atin ng mga mag-aaral o pinapahapyawan tayo sa mga dialekto pa ng ibang lugar o probinsya sa Pilipinas. So sa Canada din tinuturo yung wika, at ang dalawang wikang tinuturo diyan ay ang English at French. Binibigyan din nila ng halaga ang matematika, ang agham, ang kasaysayan at ang araling panlipunan, gayon din ang sining at edukasyong pangkatawan. At sinasabi dito na may ibang lugar na nagtuturo rin ng katutubong wika o lokal na kultura depende sa lugar ng bawat baitang o grade level. At ayun yung mga kailangan matutunan ng mga bata. Paano nga ba magturo ang mga guro sa Canada? Hindi lang basta kasi hindi lang basta lecture or hindi lang basta written yung pagtuturo nila sa mga bata. Gusto nilang maging aktibo yung mga estudyante sa pagkatuto, hindi lang sa pakikinig. At sinasabi dito na gamit nila ang inquiry learning or nagtatanong, nag-iimbestiga, at natututo mula sa karanasan. At sinasabi din dito, pinag-aaralan din ng guro kung paano iakma ang pagtuturo sa iba't ibang pangangailangan ng estudyante. Sinasabi dito na yung mga guro doon ay pinag-aaralan nila or ino-observe nila kung ano nga ba yung kailangan matutunan ng isang estudyante. At sinasabi din dito, malaki ang papel ng teknolohiya sa loob ng klase. 'Di ba? Alam naman natin na sa ibang bansa, advanced technology talaga sila. So sinasabi din dito, sa iilang lugar pala sa Canada ay isasama ang pananaw ng mga katutubo sa pagkatuto. So binibigyan din halaga nila yung mga katutubo nila.
o yung mga, siguro yung mga tagong lugar, kagaya na lamang sa Pilipinas, syempre, tayo, um, kagaya na lamang sa Pilipinas, meron din tayong mga, ah, meron din mga tinuturo sa atin na mga kultura ng mga katutubo. So, binibigyan din natin halaga yon. So, paano nga ba sinusukat o ini-evaluate yung mga bata sa Canada, or paano nga ba sila nag-evaluate ng isang mag-aaral? O ano yung ginagamit ng mga guro upang ma-evaluate o sukatin nila kung natututo ba yung mga bata? Sinasabi dito na gumagamit din sila ng formative assessment, katulad ng proyekto, assignment, feedback sa araw-araw. Andyan din ang summative, pagsusulit, minsan in standardized exam din. At sinasabi sa ilang probinsya, sinusukat hindi lamang ang talino, kundi kung paano daw mag-isip o magpaliwanag at gamitin na natutunan sa totoong buhay or real world, kung tawag na real world situations, parang ganun. At dadako naman tayo sa ano nga ba yung magandang sistema sa Canada. So, sinasabi dito, no, ang magandang sistema sa Canada ay may pagkapantay-pantay at respeto sa iba't ibang lahi at kultura. Flexible din ang mga guro sa pagtuturo. At gusto nila yung mga bata ay hindi lang marunong sa paaralan, maging sa totoong buhay ay nagagamit nila yung mga natututunan nila. At sinasabi din dito, mataas ang performance ng mga estudyante sa exam. At ang maganda dito, guys, sinusuportahan nila yung bilingual at multilingual education, at mataas din ang kwalifikasyon ng mga guro. Pero may iba't ibang hamon din syempre sa Canada, o kahit saan mang bansa tayo pumunta. Syempre may mga ano rin sila, hamon. Isa na rito yung katulad na lamang sa edukasyon. Magkakaiba sila sa bawat lugar o bawat probinsya, magkakaiba sila ng curriculum na ginagamit. So hamon din yun, no? Kasi walang national curriculum. So may in case na iba't iba yung diskarte o plano o tinuturo sa bata base sa lugar o probinsya kung saan man sila nag-aaral. Ganun. At sinasabi din dito, may mga estudyanteng nahihirapan pa rin daw sa math and literacy. Sinasabi naman na hamon din sa kanila yung kulang sa standard at sinasabi din kulang sa standardized test, kaya mahirap sukatin yung buong bansa, o siguro mahirap din gumawa sila ng iisang curriculum dahil iba't iba nga yung pinagmulan, iba-iba syempre yung kultura. So nakadepende din yung pagtuturo nila base nga sa kanilang nasasakupan. Sinasabi din dito na may kakulangan ang mga guro sa ibang lugar. So limited lang siguro yung mga nag-aaral ng edukasyon doon upang makapagturo. At sinasabi din dito, lumalala rin yung mental health at stress ng mga estudyante sa Canada. Isa din yung hamon sa kanila dahil ang mga bata daw sa Canada ay siguro ma-emotional sila, o mabilis maapektuhan yung mental health nila. Kaya maraming nai-stress, ganun. At sinasabi din na walang isang direksyon ang Canada, o walang iisang curriculum walang iisang plano pagdating sa edukasyon ng Canada. So, sinasabi dito, no, ang curriculum sa Canada ay parang gabay sa paghubog ng buong pagkatao ng bata, hindi lang sa talino, kundi binibigyan din nilang diin yung magandang asal na kailangan matutunan ng bata, at yung pakikipagsalumuha sa ibang tao o pag-unawa sa mundo. Pero gayon pa man, maganda din naman yung hangarin ng curriculum ng bawat lugar o prinsipyo maganda din naman yung layunin ng lugar
o iba't ibang um, iba't ibang probinsya sa Canada dahil nabibigyan nila ng importansya maging yung mga katutubo nila. Ganun. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you.